Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Sa gitna ng pagbubunyi ng mga tao, pumunta si Jesus sa Jerusalem at pumasok sa templo. Pagkatapos tingnan ng lahat ng bagay doon, lumabas siya at nagbalik sa Betanya kasama ang 12, palibhas ay gumagabi na noon. Kinabukasan nang sila'y pabalik na mula sa Betanya, nagutom si Jesus. Natanaw nito sa di kalayuan ng isang puno ng igos na madahon. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga, ngunit wala siyang nakita kundi mga dahon, sapagkat hindi pa panahon ng igos noon. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, "Wala nang makakain pa ang iyong bunga." Ito'y narinig ng kanyang mga alagad. Kinaumagahan, pagdaan nila ay nakita nilang patay na ang puno ng igos. Naalala ni Pedro ang nangyari at kanyang sinabi kay Jesus, "Guro, tingnan ninyo, namatay ang puno ng igos na sinumpa ninyo." Sumagot si Jesus, "Manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito. Kung sabihin ninyo man sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalon ka sa dagat, na hindi siya nag-aalinlangan, kundi nananalig na mangyari ang sinabi niya, ito'y gagawin ng Diyos para sa Kanya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ano man ang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Wala nang makakakain pa ng iyong bunga. Ang ating pananampalataya ay dapat maging buhay at may bunga. Hindi tulad ng punong igos na puno lamang ng dahon, ngunit walang bunga. Sa kwentong ito, ipinakita ni Jesus na ang pananampalatayang hungkag, walang laman at walang bunga ay walang kabuluhan. Ang ating pagsamba at mga alay sa Diyos ay mawawalan ng saysay kung hindi ito nagmumula sa isang pusong tunay na nananampalataya at umiibig. Hindi sapat ang pisikal na alay o paulit-ulit na panalangin kung hindi ito nagmumula sa pusong may tunay na pananampalataya at kababaang loob. Hinahamon tayo ni Jesus na magkaroon ng pananampalatayang matibay, totoo at may bunga. Isang pananampalatayang nagpapatawad, nagmamahal, at kumikilos ayon sa kalooban ng Diyos. Ang pinakamainam na alay natin sa Kanya ay ang isang pusong tapat, isang pananampalatayang buhay, at isang buhay na patuloy na nagbubunga ng kabutihan. Magbigay tayo ng oras at tulong sa mga kapuspalad katulad ng pagbibigay natin ng oras at yaman sa mga gawaing pangsimbahan.